So, mga sangkay, ito daw po yung mga ebidensya ng mga sinasabing mga maleta na hinatid daw po sa mga matataas na opisyal sa ating gobyerno. Well, tingnan po natin kung totoo ito. Alam niyo mga sangkay, ako naniniwala ako na sobrang daming korap sa Pilipinas. Naniniwala ako dyan. Wala tayong pag-uusapan dyan. Wala tayong argumento tungkol dyan. Talagang totoo po yan. Nalaganap po sa ating pamahalaan ng korupsyon na matagal na pong panahon. Iba't ibang presidente na pong dumaan. Nandyan na po yan mga sangkay. At hindi po matatanggal yan hanggat ito pa rin po ang sistema natin na nasa 1987 Constitution pa rin po tayo. Nakabase. Kailangan ayusin po talaga yan. Well, ngayon, ang pag-uusapan naman po natin, itong mga ebidensya daw po na mga mali-maleta, na may mga pictures, may mga video daw, mga sangkay na kumakalat, ito daw po yung mga ebidensya. Ang tanong dyan, totoo ba o sablay ito? Pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo mag-umpisa sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon, mga sangka, ito, tingnan po natin. Ito kasi yung balita. Panoorin po natin. Isiniwalat din po ng 18 dating sundalo ang kongresista at dating mambabatas na kanilang hinatiran ng maleta. Kabilang na raw po dito sina Presidential Son at Representative Sandro Marcos, Terry Ridon, Jervin Luistro, dating Congresswoman Arlene Brosas, Benny Abante, Sia Alonto Adjong, Congressman Jose Pepito Alvarez, dating Congressman Ace Barbers, Joel Chua, dating Congressman Dan Fernandez, Janet Garin, dating Congressman Raul Manuel, at dating Congresswoman Stella Kimbo. Sa pag-uusisa ng mga senador, lumantad na kabilang ang umano'y tirahan ng Pangulong Marcos sa Paway, Ilocos Norte sa hinatiran ng maleta ng mga dating sundalo. Nagkaroon din po ng delivery ang mga sundalo sa opisina ni Senador Tito Soto sa Baclaran, Parañaque. Bukod dito, nahatiran din ng maleta si Senador Erwin Tulfo noong congressman pa ito sa kanyang bahay sa Green Hills, San Juan. Nanindigan po ang mga dating sundalo na mapapatunayan ang kanilang mga delivery kung masusuri ang mga kuha ng CCTV at logbook sa mga subdivision na pinagdalhan nila ng maletang may pera. Okay. So, ayan po ang report dyan, mga sangkay, no? Tayo, wala namang problema dyan. Gusto nga po natin mahanap po talaga yung mga ebidensya. No? At mapatunayan kung ano nga ba talaga yung totoo. Kasi, tayo, yun din po talaga ang hanap natin yung katotohanan. Kaya nga lang, may mga problema po sa mga nilalabas po nilang impormasyon. Halimbawa na lang, yung hinatiran daw po kay Tito Soto, yung tumanggap doon, matagal na pong na-deads. Paano nila ipapaliwanag yan? 2015 pa raw po, deads na eh. Paano siya tatanggap? Ano yun, may multo? Ako mga sangkay, gusto ko malaman ng totoo. Nakikita nyo naman mga sangkay, napagkakamalan pa nga po akong DDS eh. Diba? Napagkakamalan pa po akong DDS. Dahil akala nila, kumakampi ako sa kabila. Which is, ang inahanap lang po natin dito, totoo. Hindi naman po tayo katulad ng iba. Na tagahimod. Mapapansin mo kapag tagahimod eh. Supporter ng pamahalaan na tagahimod, yung wala na pong nakikita kahit na anong mali para sa kanila, perfecto na. Pero hindi po ganoon mga sangkay. Tayo, kagaya ng panawagan ng ating presidente na si PBBM, gusto natin malaman ng totoo. Kagaya na ito, yung sabi nila, hinatiran daw nila si PBBM ng maleta. Ang problema dun, yung bahay ni PBBM, wala naman pala sa gilid ng lake. Ang sabi nila, gilid daw po yun ng lake. So, paano nila ipapaliwanag yun, mga sangkay, no? Ito yung mga ebidensya. Well, ito, mga sangkay, hindi ko na alam to kung gaano katotoo ito. Kung totoo man to, sana po lumabas talaga ang katotohanan. Kasi deserve natin mga Pilipino na malaman talaga ang totoo. Okay? Pero po ito ng taong bayan eh. Kung may katotohanan to, ay naku po. Mga boss, tignan nyo. Ito yung maleta dati na sinasabing AI lang. Ayan, tignan nyo mabuti. Isa ito sa mga picture na sinubmit doon sa affidavit ng 18X Marine. At ngayon, naglabas po ng video si
Attorney Baligod. At ito po yung video mga boss, pagmasdan yung mabuti. Binibilang talaga nila yung mga maleta. Mapapansin dyan, sinisigurado nung isa na nakapadlock yung maleta. Dahil pera nga ba naman ang laman yan, kailangan nakapadlock. Para hindi basta makuha ng mga nagde-deliver. Siyempre, sa dami yan, hindi na bibilangin dyan kapag dineliver. Paano kung dumakot na lang yung mga delivery boy? Di ba watas na? Kaya nakapadlock yan. Ayan mga boss, may video pala yung mga picture na pinasa nila. Ibig sabihin tunay mga boss, hindi lang gawa-gawa. Ang nakakalungkot nga lang, hindi pinapaimbestigahan sa Senado. Pero ngayon, ipapatawag din sila, di ba, ni Erwin Tulfo? Ewan ko kung paano mangyayari yun. Kasi may blue ribbon din po sa side po nila kay Tano. No, dalawa po yan, mga sangkay. Tapos may blue ribbon din po sa side nila Win Gatchalian. So, medyo magulo po yan. So, ngayon, yan po yung video. Ewan ko kung maniniwala kayo dyan, mga sangkay. Kasi ako, hanggat walang matibay na ebidensya, halimbawa, yung mukha mismo nandun, logbook or anything mga sangkay, video, na talagang nandun sila mga sangkay, no? Ngayon, ito pa. Ito, mukhang legit to, mga sangkay. Tingnan po ninyo. Kinakarga sa helicopter. Very familiar yung helicopter na yan, kay Zaldico. Dinideliver yan bago mag-eleksyon. Bigat naman yan. So totoo pala talaga to. Ito yung mga kuha ng video. Oh, ayan yung iba. Sinasakay na sa van. Well, yan po yung mga ebidensya, mga sangkay daw. No, pero sana mas laliman po ito. Mas detalyado at hindi po nagbabago yung statement. No, at tugma. Kasi nagkakabuhol-buhol po yung statement eh. Kagaya po ng yung kay Tito Soto talaga at saka kay PBBM eh. Alam nyong inuogags po yung marami. No? At saka may mga dapat wala pong wala pong sinasantabi. Kahit sino pa man yan, nasa majority man o nasa minority, kung kasama talaga sila dyan, ilabas. Hindi yung tipong yung una, nilabas, ganito ang pangalan. Nung kalaunan, bigla pong pumanig sa kanila yung mga nabanggit nila na nauna, bigla pong tinanggal doon. So, sana wag ganun. Kasi paano po tatayo? Paano paniniwalaan yung mga sinasabi kung nagbabago-bago? Hindi consistent. 'Di ba? Mga sangkay. O ngayon, ito. Ito yung ito yung mga pangalan daw po na hinatiran. Ako gusto ko talaga malaman yung totoo. Kung totoo ba yan o hindi. Ba? Alam nyo, bago pa po maglabas mga sangkay ng mga impormasyon tungkol sa mali-maleta na yan, si PBBM na po ang naunang naglantad nito. Sinakyan na lamang po ito ng mga mali-maleta. Wala pa pong mali-maleta ang uso po na term doon. Mga sangkay, si PBBM na po ang naglantad nito nung SONA. So, sumunod, naglabas po siya ng mga listahan. Well, mga sangkay, tignan natin, mga sangkay, kung hanggang saan tutungo itong mga sinasabing mga ebidensya. Pero ang sabi naman po nila dito, no, nalalabas daw po yung totoo once na nakuha daw po yung mga copy ng CCTV at yung mga logbook. So, sana laliman yung investigasyon at pumunta po doon kasi doon lamang po yan mas mapapatunayan. Alright? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.